Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko iahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad dito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo natin, ipinahayag sa atin ni Jesus ang paghahalintulad upang mas maunawaan natin ang paghahari ng Diyos. Gumamit siya ng mga bagay na malapit sa atin, lalong-lalo na sa loob ng tahanan, upang makita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin at kung paano at ano ang mangyayari sa isang pamilya kung hindi ito sisimulan. Sabi ni Jesus, katulad ito ng isang butil ng mustasa. Maliit lang. At katulad din ito ng isang libadura na inihalo, at umalsa ang buong masa. Kung gusto natin palang maranasan ang paghahari ng Diyos, yung mga maliliit na bagay, wag nating isantabi. Hindi po kailangan gumawa ng napakalaking himala o napakalaking pangyayari sa buhay natin para lamang tayo matauhan o maunawaan natin yung paghahari ng Diyos. Kaya nga sa loob ng tahanan, dito pa lang nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Ang tanong, ang mga anak niyo po ba, sa mga magulang, ang anak niyo po ba laging gusto nasa bahay? Isip muna tayo. Kapag hindi siya lagi, pag ang mga kabataan, ang mga bata, lumalaki, ayaw na sa loob ng bahay, may problema tayo doon. Kasi baka, sabi nga, minsan na lumalabas sa may bibig natin, impyerno ang bahay na ito. Na dapat ang bahay ang unang langit na mararanasan ng bawat isa. At anuman mga kaguluhan ang nangyayari sa labas, babalik at babalik ito sa tahanan kasi merong langit na nararanasan. Bakit nagiging impyerno ang bahay? Sa tingin niyo po. Maganda siguro, tingnan natin itong unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Ano po nangyayari? Bakit sigawan ng sigawan? Bakit murahan ng murahan? Kaya alam nyo, yung mga, kapag ang isang, sa loob ng tahanan, kapag ang pamilya hindi marunong magmahal sa isa't isa, ayaw mahalin ng isa't isa, ayaw magbigay ng respeto sa isa't isa, doon nagsisimula din yung impyerno. At ang epekto sa mga anak, hindi nagiging maganda. Papasok sila sa pag-aasawa, magkakaroon ng mga trauma, ng mga naranasan, mawawalan ng tiwala sa isa't isa,
Umpisa pa lang, natatakot na, kaya hindi na magbibigay ng respeto, hindi na rin magpapahalaga. So, watak-watak na, maghihiwalay na lang, kaya gano'n na lang. Sa umpisa lang lagi, 1 buwan, 1 taon, okay, susunod, hiwalay na lang tayo. At sinasabi na maghiwalay na lang tayo para tahimik ang lahat. Pero hindi naman talaga tumatahimik. Kasi pumapasok ka ulit sa panibagong relasyon, dala-dala mo yung mga trauma doon sa iyong tahanan, papasa mo lang hanggang sa nagiging worse yung karanasan natin. Yung maliliit na bagay, bakit kasi nawawala? Lagi na lang pag pera. Gusto natin maraming pera. Yung mga simpleng bagay, yung yakap, yung halik, yung mga salita na thank you, sorry, I love you. Bakit hirap na hirap ibigay yon? Bakit hirap na hirap sabihin yon? Yun ang magdadala sa atin sa langit na karanasan. Maliit lang yun eh. Kasi kahit alam niyo, di ba, may mga tao na talagang biniyayaan at mayaman, no? Kayang magbigay ng kotse. O yan, kotse, regalo ko sa iyo. O ayan, mamahaling bag, mamahaling mga alahas, kayang magbigay. Pero bakit nagkakahiwalay pa rin? Dahil hindi nararanasan ang respeto na dapat ibinibigay. Hindi ibinibigay yung pagmamahal, pagkalinga na dapat na ipinararanas. Alam ng Diyos, kailangan natin ito. Kaya nga maliit na bagay lang. Simulan mo lang doon, makikita ng mga anak, matututo sila. Pag sila naman ang nagkapamilya, gagayahin nila. Nawa, sa ating pong pagpapatuloy, pakinggan natin itong mga sinasabi ni Kristo at maintindihan din natin sa pagtingin lang natin sa paligid, naririyan at nangungusap kung paano maghahari ang Diyos. Amen?